usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes, pitsa 12 sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Independence Day ron kanang kuan ko no kanang unsa ni ang Tagalog ani araw ng kalayaan ba na? O basta Independence Day today, adlaw sa kanang kagawasan ana. So atong tan-awon unsay sakto nga term ana no, but it's a holiday. Pero kining trabaho wa man ni holiday. So padayon ta. Kung yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, solo flight ta today uban nita hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato ding ipadangat ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Garcia says Cebu City's finances strong. Sa super balita sa Sunstar, trabahante na taga-kagtubo patay. Sa The Freeman, Garcia admin uncooperative, bari 4 team claims. Sa Banat News, sa The Freeman, duha patay sa disgrasya sa tulo ka lugar. Sa Philippine Daily Inquirer, Palace says people see who plays around with rules. Sa Philippine Star, VP Office receives Senate summons. Sa Manila Bulletin, Economic Team opposes 200 pesos daily wage increase. Ug sa Tempo, PNP to cops, shape up. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Ning tungura atong dawaton atong latest weather update ikas Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor na sa 235 kilometers sidlakan bahin sa Kalayan, Cagayan o diha sa may sidlakan bahin sa dagat sa Northern Luzon. Og so far, high chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone within the next 24 hours. Habagat or southwest monsoon naka-apekto sa Luzon, Visayas ug sa western section sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Visayas tungod kini sa habagat, makasinati kita madag-o mo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug may mga thunderstorm. Magdala gihapon kini na kusog na mga pag-ulan na posibleng flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon ug ang dagat motaob alas 10:54 karong buntag. Philippine Standard Time alas 8:16 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug may buntag yung tanan dines Pag-asa Mactan. Sa atong pagbalik ato ipadangat kaninyo ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntaga, Maritime Industry Authority 7 ug Coast Guard Station Central Cebu mopahugot sa seguridad sa mga barko mo biyahe sa mga silingang dapit sa Kabisayan. Subay kini sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong tingbalik na usab sa klase. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gilauman sa Maritime Industry Authority 7 ug Coast Guard Station Central Cebu ang pagdagsa sa mga pasahero sa Sugbo ug sa mga silingang dapit. Ilabi na nga daghanang mamalik na sa syudad karong tingbalik na sa klase. Gibutyag sa commander sa Coast Guard nga si Captain Jerome Lozada nga kinahanglan anara gyud sa gidugutang maximum capacity sa mga pasahero sulod sa barko una pa mulawig. Magtinabangay sila sa ubang Coast Guard stations aron masiguro ang luwas nga pagbiyahe ngadto sa laing lugar. So hindi sila pwede mag-exceed as per nakabutang maximum allowed capacity as issued by Marina certificates. Trans passengers may be allowed basta within the limit lang po ng allowable passengers. Tungod dili giawhag sa Marina 7 ang mga operators sa barko nga kinahanglan walay overloading. Hinuon kanunayon ang ilang inspeksyon sa mga barko ug sutaon kung nakapasar pa ba sa safety standards. We have a legal section na they will do the evaluation for that after show cause order. So naaman na yung mga report from the Philippine Coast Guard or from our passengers themselves, no? Like pwede man jud sila mo report to us through our Facebook page. Gibantayan usab sa Coast Guard ug ubang mga hintong dambuhatan ang kahimtang sa kadagatan una pa makalarga karong nipasulabi na ang hanging habagat. Suma pa ni Lozada nga automatic ang ipatumang suspension sa mga biyahe kung gipaubos sa signal number 1 ang dapit. Apan adunay konsiderasyong gisusi kung adunay gale warning ang pag-asa bahin sa kahimtang sa balud sa kadagatan. Meron din tayong natay mga policies na
na ini-enforce based sa atong mga distance sa biyahe. But once na ma-hoist na signal number 1, mao na ang absolute yun nga wala nag-biyahe. Bungtang sa mong mga buhatan nga mosunod gyud sa gipatumang protocols aron luwas ang tanang mga pasahero. Gian Navarro, CCTN News. Sa bahin, outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mihagit sa umaabot nga administrasyon nga ipabilin ang maayong pagdumala sa panudlanan sa syudad sa Subo. Subay kini sa pag-ila sa BLGF ngadto sa Cebu City LGU nga adunay labing dakong locally sourced revenues. Si Gian Navarro mobalik sa report. Gihagit ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang umaabot nga administrasyon ni Nestor Archival nga ipabilin ang mayong pagdumala sa panudlanan sa LGU. Gipadangat niya kini dungan sa pag-ila gikan sa Bureau of Local Government Finance sa syudad isip top 1 highest locally sourced revenues o top 3 sa year-on-year growth sa tibok Central Visayas alang sa fiscal year 2024. Giila usab sa BLGF si Garcia isip usa sa mga Maharlika awardee tungod sa nahimong maayong pagdumala sa syudad. Matod ni Garcia nga resulta kini sa nahimong pagpaningkamot sa syudad aron makakuha og maayong kinitaan nga magamit sa mga programa ug ubang pulisiya sa city government. We were also very conservative in our budgeting. We were very thorough in our collection. And despite nakabasa man ko mga di kayo maayo nga mga allegations coming from the others contrary to what we were doing, we were very in fact circumspect in our spending. Sa kasamtangan, gibana-bana mo kabat sa 6 billion pesos ang locally sourced revenue sa syudad. Subay nini, gimug-ata ni Garcia nga paigo pa ang panudlanan sa syudad ug naay magamit ubos sa umaabot nga administrasyon ni Mayor-elect Nestor Archival aron matuman ang ilahang mga plano sa syudad. Gisugyot niya ang kampo nilang Archival nga palambuon pa ang nimong pagdumala sa panudlanan kon fiscal management aron magmalungtaron pa kini. I think that we have paid already the way, and now all they have to do is just to execute, is just to follow and to improve. Because I always believe that everything that we do na-give room for improvement. Anapa karon sa Roma silang Garcia kuyog ang ubang mga sakop sa Vice Mayor's League ug gihimong acting mayor sa kasamtangan si Vice Mayor Dondon Hontiveros. Gian Navarro, CCTN News. Samtang problema sa baha usa sa tutukan sa bagong administrasyon sa syudad sa Mandaue. Gilimpihan usab sa Department of Public Works and Highways ang drainage sa Barangay Tipolo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gilimpyuhan kaganinang buntag sa sakop sa Department of Public Works and Highways DPWH kuyog sa Mandaue City Engineering Office ang drainage sa Lopez Haina Street, Barangay Tipolo, Mandaue. Daghang mga basura ang nahabwa sagad mga plastic bottle nga nagbara sa drainage. Kini mao'y gituuhan nga hinungdan sa pagbaha sa Lopez Haina Street ang usa sa labing bahaon nga lugar sa Mandaue. Ang drainage system sa maungdan padung sa outfall sa Tipolo Creek apan dili katarong og dagayday ang tubig tungod sa nagbara nga basura ug lapo. Mas maayo siguro magpadak-an din atong drainage. No, kay para ang flow niya dako ang kuha gikan bitaw to kay kusog ng volume sa tubig sa uwan nya di kay siya kaadto kay gamay raman siya. Sagad makasinati og baha ang lugar kung adunay kusog nga uwan nga moresulta sa grabeng trapiko o dili gyud maagian og gagmay nga sakyanan. Ang Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo ang usa sa gustong tutukan ni Mayor-elect Junkie Uwano sa paglingkod niini sa katungdanan sugod karong Hulyo 1. Actually all over pero mo na siya tong tutukan og maayo kay I'm sa among pag-house to house daghan man yung mga barangays gihapon na bahaon gihapon ang ilang lugar, no? Mangita ta na we will work on that. So muna mas maayo na karon na magkasinabot ang national ug local para ang atong mga projects o programs ma in sync siya. Pwede ang local mobuhat aning diri sa AS Fortuna or ang national dako gasto. Ang kanis mga interior barangays ang local na. Dito ganahan mo promise of something na dili nato matuman kay balikan gatas katawhan na. Pero paningkamutan nato ma-improve gyud atong mga drainage systems. Lain pang prioridad ang problema sa baha sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad ug atbang sa UCLM area sa Barangay Luok. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa laing bahin, Lapu-Lapu City Tourism Office may kumpirmar nga mikunhod ang mga Korean nationals nga may bisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kamahal ug problema sa trapiko mo'y usa sa mga gitumbok nga posibleng hinungdan niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Namatikdan sa usa ka Korean national nga si Alia Siena. Kinsa nagpuyo na dinhi sa syudad sa Sugbo sulod na sa 15 ka tuig nga paghuman sa COVID-19 pandemic. Ni minus na ang mga Korean tourists nga nibisita sa Sugbo ilabi na gyud sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Suma pa niyang sa wa pa ang pandemic, nakatrabaho siya sa hotel industry sa dakbayan maong namatikdan niya ang kadaghan sa mga Korean tourists sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Number of Korean tourists come to the Cebu was back in 2018. If I'm not mistaken, there was a record over 1 million Korean tourists enter Cebu. So I was able to see many Korean tourists every day. And when you go to Lapu-Lapu, you see Korean people everywhere. Maribago, Marigondon. Apan sukad nga nibalik na ang mga Korean tourists dito silang nasod niadtong tuig 2020, wa na kini mobalik tungod ni ini nga mga hinungdan. But according to many Korean tourists, nothing fulfill their needs. It's expensive, it's too traffic, and then it's not friendly like before. And then the flight schedule is not flexible as before. Ang tourism officer sa Lapu-Lapu City nga si Garilaw ni Butyag nga wa pa sila'y datos gikan sa Department of Tourism. Apan nakumpirmar niya ang obserbasyon ni Alia Siena. Based on our initial conversation with our Koreans here, they told us nga ang numbers ko no of our tourists, most especially sa Koreans, murag nagkahinay. Tibok niya hinuon silaw nga dili lang ang dakbayan sa Lapu-Lapu mo'y nakasinatin ini apan ang tibuok nasud. Aminado silaw nga sa pagkunhod sa mga turista, maapektuhan niini ang panginabuhian sa dakbayan apan suma pa niyang butang kini nga dili pa ang nga ikaalarma. For our tourism, in one way or the other, yes, because makuhaan man gyud. Makuhaan man ang ato ang sa tawag ni ini, makuhaan man ang ato ang gamay nga panginabuhian. But dili dapat kamuhunong or mas stagnant because of the declining Korean visitors or tourists that are coming here. Ang atong kagulan kung wa na gyud manganhi. Gidugang hinuon niya nga aduna na sila'y gibuhat nga mga inisyatiba aron nga mudani og mga turista gikan sa laing nasud. Maong malaumon siya nga sa ilang pagbisita sa nasud sa China niadtong nilabay nga buwan ug sa pagsalmot nila sa World Expo 2025 nga gipahigayon sa Japan niadtong Hunyo 7 ug 8, makadani kini og turista gikan sa maong mga nasud. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dulan 50 ka mga elevated police outposts nga gipangbutang sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, gipatangtang na sa Cebu City Police Office. Apan ang mga pulis nga gidestino sa maong mga outpost ang gipabilin nga magsilbing beat patrol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugda na pagkuha ang mga elevated police outpost nga unang gipangbutang sa mga dapit nga giilang nga high crimes area kinisubay sa pagpahaom sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Wala na gamimando si Torre sa tanang Police Regional Office Tibok Pilipinas nga sadad na ang mga police outpost tungod kay ang tanang personnel kinahanglan nga naa kini sa karsada nag-roving. Mato ni Police Colonel Enrique Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, nga bisan nga gikuha na nila ang mga elevated police outpost apan ang mga personnel nga nadestino nini wala nilawag tanga o ganaalang gihapon sila sa dapit. Ang nakalahi lang nini tungod kay ang mga pulis dili na sila mamahimo nga magpundo sa usalang ka lugar sanglit timanduan sila nga magpatrolya sa lang area of responsibility. Yes, in compliance with the directives of our PNP, so itinanggal natin yung mga outposts. However, yung mga PNP personnel natin na assigned on that location, they will be remain there sa location na yun, and tinawag natin silang fixed visibility post. So yung fixed visibility post na yun, same AOR. Kung ano yung area of responsibility, doon pa rin sila magko-concentrate. Magpo-focus sila doon whenever na magkakaroon tayo ng
police response or may mga hingi ng police assistance, sila pa rin yung responde. Pasabot si Figueroa nga wala gyud nila hingpit nga gikuha ang mga outpost tungod kay ila kining nga gibalhin sa mga tunghaan sa sulod sa Sugbo subay sa nasingabot na ang pagbuka sa klase sa sunod semana. Ang mga police outpost maghihimong police assistance desk aron maimandangpan sa mga tinun-an o kaha sa mga ginikanan kung dunay mo tumaw nga problema. Pansamantala nating tinanggal and inirelocate natin as instruction ng ating regional director dahil nalalapit na po yung ating pasukan ng eskwela, pagbubukas ng eskwela, ay nilipat natin sila doon sa mga school na, especially public school, ginawa natin silang police assistance desk. Meron din police na naka-duty ron para maiwasan po natin yung mga magsasamantala ng mga kriminal doon sa ating mga estudyante na dadagsa ngayong pasukan. So ko ni Figueroa nga dako og natabang sa pag-ubos sa krimen ang pagbutang nila sa mga elevated police outpost gumikan kay aga mga tao mutulto na lang kung asa kini nahimutang kung dunay mahitabong krimen. Gani gidayeg kini sa mga tagiyag mga establishmento tungod kay makita gyud aga mga pulis nga naa sa karsada ug ang mga kriminal mahadlok na kini nga mohimong krimen. Yes, of course. Yung actually yung ating police outpost talaga naging epektibo dito sa Cebu City, ano. And we have success stories ng mga responde ng ating police outpost and even yung ating mga stakeholders dito sa Cebu City ay na-appreciate yung ating police outpost ng mga nakaraang buwan. Pagbisa pa madini, panigunon pa ni Figueroa ang ilang police visibility aron nga magpabilin nga hapsay o malinaon ang dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug sa atong pagbalik, atong mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Nangita pa mong gupo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection and for the signal of your cable
starts operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa atong paghisgot-hisgot ato lang lakbitan karong adlaw holiday because it's June 12, mausab ron ang kanang paghinumdom nato no sa June 12, 1898 diin usab si Emilio Aguinaldo ni deklara og Philippine independence gikan sa Spanish nga colonial rule nga niabot gyud og mga 300 years ba to o mga around 300 years. So karong adlaw do na say mga lain-laing mga kalihukan at tangin ninyo karong hapon ang mga balita usab ug updates kabahin sa mga Independence Day activities sa nagkalain-lain sab natong mga local government unit. Karon arita sa ato ang paghisgot-hisgot ato sining unahon katong balita kaganina bin ni Mary Rose nga kanang pagpanglimpyo sa Mandaue. This is actually para nako important kaayo karong mga panahon na kay next week in town klase na. Ug unya nakit-an pipila ka adlaw human ang grabing pagbaha dito sa Mandaue atong sa tong adlaw I think 2 or 3 days ago. Or what's today? Yeah, I think it was earlier this week nga tuniladang mga plastic waste o kanang mga plastic gipanglabay sa ato ang mga estero maoy na kuha ato sa drainage system clean up nga gipahigayon usab sa DPWH dito sa Lopez Haines Street, Barangay Tipolo kagahapon. Kini mong kalihukan tumong niini ang mong pag-address sa kanang grabing pagbaha sa kadalanan ug traffic congestion sa mga kadalanan sa panahon nga mograbe ang pag-uwan. Kining maong mga panghitabo gitumbok gyud nga ang usa sa hinungdan gyud ini kining mga bara sa ato ang drainage systems. So inabagan usab sa Mandaue City Office of the City Engineer ang DPWH nakakuhag mga daghan kaayong mga non-biodegradable waste kasagaran plastic. Matod ni Engineer Joel Sison sa DPWH Maintenance Division, kining maong mga materyales mao'y nag-unang hinungdan sa pagbaha kay sila mao'y makababag, makabara sa pag-agi sa tubig sa atong mga kanal. Matod pa usagid na siya kay mahunong man ang flow sa tubig. Kining plastic waste mao ni key factor in impeding water flow. Ug iyang gitumbok nga kung wa ning maong mga bara mas dali unta makaagi ang tubig sa mga drainage system. Gusto sab ni Sison nga palapdan unta ang drainage infrastructure aron mas ma-accommodate ang grabe nga bulog sa uwan. Aron ang flow kuno dako nya maato kay kusog ang volume sa tubig labi na ang pag-uwan. So mao na ang kanang panghitabo sa kuano sa Mandaue unya si Cebu City incoming Mayor Nestor Archival duna sad ni kanang mga plano pod samtang si Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Aderson Kumar miawag sad sa incoming administration ni Mayor Nestor Archival nga mopatuman og mas istrikto nga regulations ug mo promote usab sa community accountability to finally break the cycle of flooding in the city. Ang Cebu City lakip sa Mandaue pod nagantos pod ni sa kining pagbaha labi pa kung mo baha ra man sige mag-uwan. Pero kanang mao ni usa sa mga problema nya dunay matud ni Kumar nga ang natural factors ni contribute usab kay ang kining primary cause sa pagbaha man-made kaning mga barado nga mga kanal tungod sa indiscriminate waste disposal. Matud ni Kumar ang nakabaha manggod gikan sa mga kanal nga ni clog up ug ubang mga tawo sa Cebu mga wa koy batasan pataka lag labay. Yang gitumbok na ang Cebu City government ni gasto na og significant resources sa clearing operations and yet the problem continues due to undisciplined waste disposal habits. City Hall personnel regularly conduct cleanup of water waste but many residents padayong mulabay silang basura indiscriminately leading to recurring blockages. Matud ni Kumar, bisan pag-unsaon,
Bisan pag pila ka milyon ang imong gastuhon para mag-clearings kanal kaning mga tao maupoy mga hinungdan ini katug na nimo wa nay magbantay mo iting labay basura unya unsaon man atong kanal gamay raman muklag up gid na. Si Mayor-elect Archibal ni mando na sa mga department sa nagkadaiyang departamento sa Cebu City magsugod nag declog o desilting operations ahead of the rainy season. Apan si Kumar may pahimangno nga kung walay striktong pagpatuman o pag-cooperate sa publiko ang maong mga lakang o paningkamot, mahug lang niya ni sa way hinungdan. To address nining maong issue, si Kumar ni sugyot nga ang bagong administrasyon mo patuman og polisiya sama sa gipatuman sa ubang local government units, diin himuong responsable ang matag panimalay sa pagpanglimpyo sa iyahang palibot. Katong bakod mo, linis mo, or imong tugkaran, imong limpyuhan campaign. Matod ni Kumar, mga empleyado sa Tihol, mahimo lang ning mo act as supervisors aron pag siguro nga mutuman gyud, compliant gyud og mo penalize o mo pahamtang og silot sa mga maka-violate ni ini. Yang gitumbok nga ang previous administration naka-deploy city personnel aron regular nga molimpyo sa drainage system apan ang kakuwag disiplina sa publiko mo'y maka-apekto sab sa maong mga paningkamot, which to me is true. Kay mayra man kay ta sayon man kay nato nga sayon ra kay nato nga mo gamit og mga butang, plastic, yung paghuman ato dayong ipanglabay. So dili pud unta ingon ana, di ba? Kay pagka ngilad basab nga kitay ni gamit unya ikahuman maamong ang uban sa ato ang kadamak sa atong kahugawan kanang pataka lang ta. Just because we don't see it does not mean nga kanang di na mo balik para mohatag sa problema nato puhon. Kay kaning mga basura mo man ang uban di gid na malikayan, no? Even in my household dai mga ingon ana kanang ganahan jud mo gamit og plastic. Unya mas na ma-appreciate na mga kung mga malls ron nga kanang pabayro na ka og mo gamit kag paper bag or di mo gamit og plastic. Why don't you bring your own tote bags or shopping bags para na kay magamit na may daghang naghimo og mga dagko kaayo para unta mapuslan sad ninyo. So mao na, no? Importante sad, I agree, and importante kay nga kita isip mulupyo aning kalibutan na that we will be mindful sa ato ang mga gipangbuhat aron dili sabta magmahay inig-abot sa panahon. In fact, si Cebu City Mayor-elect Nestor Archibal tumong niini nga i-revisit o i-upgrade ang master drainage plan sa Subo ug iyang gitumbok nga doon nagipanginahanglan nga i-adapt this to an evolving landscape nga gikuan na sa naapektado na kaayo sa grabing pagbaha. Ingon siya, the drainage master plan is there. It's just a matter of upgrading it. Matud ni Archibal. Last ning na update 2000 pa. Unsa na taron mga year 2000s. It's now 2025. Sa ding gipangutana kabahin sa potential weakness sa kasamtangang plano, matod ni Archibal kinahanglan ng dunay mga kausaban tungod usab sa mga bag-ong struktura ug mga kalambuan lukop dakbayan. Of course, naagyon na siya usbonon. The need for a new plan is critical tungod kay ang kasamtangan nga drainage infrastructure outdated na. Dunay ubang sections nga adto pang 1990s and only about 20% of a 2004 comprehensive drainage master plan has been completed, leaving many areas vulnerable. Matod sa mga opisyal, ang rapid urbanization and climate change have made previous plans inadequate. Ang city may allocate og 10 to 15 million for a feasibility study in 2025 nga magsilbing pundasyon sa bag-o nga sistema. Ang full implementation of a citywide drainage system is estimated to require 8.2 billion pesos. Tumong ni Archibal nga i-approach ang drainage system holistically with a citywide plan. So, kanino, that's also something. Kaya di na mahimo nga magplan lang kag one thing. It needs to be able to involve the entire city kay para mausapod ang imuhang pagsulbad sa problema sa baha. Kay ang tubig ra ba nga di makalusot sa inyong area, mulusot ra ba na sa ubang dapit, mangita ra ba gyud nagkaagian. So kana, no, I'm excited to see what the new mayor, the incoming mayor, kay engineer man environmentalist pa gyud,
I'm sure he will have great ideas to solve the flooding problem in the city of Cebu. Okay, so arita sa laing hisgutanan, labang ta ngadto sa kauluhan, kaning walay kahumanan. Gisugda naman o apparently, wa pag yun, di pag hindi mahuman, nga impeachment drama dito sa kauluhan, no? Human ang House of Representatives, formal sab nga gidefer ang pagdawat sa articles of impeachment nga giuli nga to kanila sa Senado, pinagiusab sa resolusyon nga gi-adopt sa chamber. Atol sa plenary session kagahapon, House Resolution HR number 2346 gi-adopt sa ubos bay balauranan ug nag-certify nga ang impeachment proceedings nga gisugdan sa House of Representatives niadtong Pebrero 5 adhere to provisions of the 1987 Constitution. Kining maong resolusyon giduso ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., and Deputy Speaker David Suarez. Si Deputy Speaker Roberto Puno, kinsa mo'y nag-preside sa session, asked the Deputy General to read the resolution. And kaninang tumbok, House Resolution 2346, resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5, 2025 against the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances and the filing of the first 3 impeachment complaints. Agig tubag, si Deputy Majority Leader Faustino D. V. moved that the Secretary General issue the certification in accordance with the adopted resolution. Gihimo usab, kay wa may ni object, gihimo usab ni D ang dugang pang motion, and this time, it is to defer the acceptance of the articles after House Resolution number 2346 was adopted. Ingon siya nga iyahang gi-defer ang acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject of articles. So, sa iyong bahin si Batangas 2nd District Representative Jervil Luisio niingon that the prosecution team will seek clarification from the Senate regarding their decision to remand the articles of impeachment against Duterte before accepting it again. Sa usa ka press briefing, si Luisio niingon nga ang prosecution panel naglibog sa kamanduan sa Senado kay nagtuo sila nga ang ilang giduso nga articles of impeachment ngadto sa Senado subay nas 1987 Constitution. So mahog na ni siya og kuan, mahog na ni og kanang mura napingpong na kay gipasa nila, gibalik sab nila. So karon nitingog ang palasyo kabahin ini. Niingon ang palasyo nga ang publiko will discern matud pa kung kinsay nagtahod og legal nga mga pamaagi o legal procedures o kinsay ni suway og maniobra, manipulate them to derail the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, matud sa usa ka opisyal sa palasyo sa Malacañang kagahapon. Kini mo'y pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa ding gipangutana sa iyang mga pagtuo ni unsa kunoy pagtuo ni Presidente Bongbong Marcos kabahin sa potential dismissal sa impeachment complaint batok ni Duterte. Unya matud pa ni Claire Castro, first of all, the president is not part of the debate in the Senate. The public will see who is truly following the procedure and who is manipulating it to either evade or push through with the impeachment trial. For now, I'll repeat, the president is not focused on the impeachment. However, according to the president, and this is a general statement, there really is a need for transparency and accountability among all public servants, not just in relation to the impeachment trial. The palace also sees no negative impact on Marcos if the impeachment process is dismissed, as he is not involved in the Senate's debates or deliberations. So even if this is dismissed,
as we've said, it will be the people who will judge the Senate based on what they did during the impeachment trial. Mao na yung matod ni Castro. So, mao na, no? Sa pagbutar ni ining Senado, 18-5, aron iuli ang impeachment articles against Duterte to the House of Representatives. Well, matod pa, kanang ang lungsod na mo'y maghukom kung unsa man gani ang umaabot po ho, no? Kung kinsa man gyud gani ang angay manubag ug unsa manggay angay tubagon. So, kuan pod, para nako history also will be the one to decide kanang who sold out the country, who sold out your dignity, your priority. But then again, it also depends kung ang mahug siya para nako, it would also depend as always kung kinsa ang imong gipaboran ug unsa para nimo ang angay kanang barugan, because it has been politicized, and because of course, but in all honesty and in reality, this is actually politics pod. Decisions can also be political, stances can also be political. So mao gid na akong nakatunan sa politika. What you do today and what you decide today may also be able to come back and kanang affect you later on in the future. So I hope no nga ang kining ilang mga decisions karon, ilang mga plans karon will also be able to benefit the country and not just some people, and also that this decision, whatever it may be, will also be able to benefit them and their constituents inig abot sa panahon. Kana lang kay para sad kanang ang mga tao sad nga nagtan-aw, para nako at the end of the day importante gyud nga atong hunahunahon labi pa karong kanang Independence Day. Are we truly independent? And are we truly looking out for the best interest of the country, or are we just looking out and standing up for the best interest of the chosen few? I think that's one thing that we all need to reflect upon. Outside of social media, kanang personal reflection yun. Unsa man para nato ang things that matter most, and how do we really want to see our country for our future and the future of our children. So wanam tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang Ginoo dunay plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini, ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab kung ihangad mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang. Iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug gipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitag katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. O kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, nahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi, ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa umabot. Og naguban siya kanato sa tanang higayon. Og tungod ini, maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Patuni ang pagka-positibo sa tanan higayon bisan unsa pa ang sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisang unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon
mahimo niyang usbon alang sa imong kayuhan. Sa Hebreo 12:2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug mahingpit niini. Mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi nga kundili namong ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag mong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwag sa dalang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanaydayanan Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Danis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, og diri sa studio, o napil man si Bruce, og diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sa ngan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento nga murag lami kay ligid-ligid rong mga orasa. Ako inyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Enjoy the rest of the day kay holiday ug magkita tanyog balik ugma sa tong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka